Hi guys, welcome back once again. Advice for the days is kung kumikilala ka ng mga utos ng ating Diyos anak, ay kikilalanin ka din ng ating Diyos amang buhay na nasa langit. Kung tinutupad mo ito yung mga utos ng ating Diyos anak, ng mga utos niya at ng mga mabubuting gawa, ginagampanan mo to, ay tsak na tsak ang kaligtasan mo sa langit. At syempre, kaligtasan mo rin sa impyerno. At syempre, kapag kinikilala mo yung mga utos niya at tumutupad ka dito sa mga utos niya at sa mga mabubuting gawa na gawa niya dito sa ibabaw ng mundo, ay kikilalanin ka rin ng ating Diyos amang buhay na nasa langit. Ganito po yan eh. Kapag ikaw nagiging mabuting tao ka, nagiging matulungin ka sa kapwa-tao mo, tinutulungan mo yung mga taong walang-wala talaga, nang bukas sa kalooban mo, nang walang halong sumbat at sa kanila, bully o galit, ay kalugod-lugod ka sa ating Diyos Ama. Ang taong gumagawa ng mga kabutihan dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa, at tinutupad yung mga utos na ating Diyos Anak, tatanggapin ka rin na ating Diyos Ama. Kasi ang tumutupad sa mga utos na ating Diyos Anak, ay natutuwa ang ating Diyos Ama. Nalulugod sila kasi sinusunod nyo ang kanyang anak na si Jesus Christ, na siyang nagalay ng kanyang buhay para sa ating mga taong makasalanan. Bilang isang mabuting tao, gampanan lang po natin at pagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao mo sa kapwa-tao mo. Huwag mo silang pag-isipan ng masama. Pag-iisipan ng masama ay kasalanan na yan. Pero kung nag-iisipan ng mabuti para sa kapwa-tao mo, ay maliligtas yung buhay mo para sa impyerno. At mapunta lang tayo sa kaharian ng ating Diyos amang buhay na nasa langit. Kaya ikaw, habang maaga pa, magsisi ka na sa lahat ng kasalanan mo. Kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan mo, ngayon pa lang habang napapanood mo ko, magsisi ka na po, magbalik loob sa ating Diyos anak na si Jesus Christ, tatanggapin ka niya ng buong puso't kaluluwa. Basta, pag ka nang babalik, talikuran na to at gumawa lang ng mga mabubuting gawa at tuparin lahat ng mga utos niya. Yung mga 10 utos, yung mga utos na ating Diyos Ama. Pag tumutupad sa mga utos na ating Diyos Anak, ay para ka na rin tumutupad sa mga utos na ating Diyos amang buhay na nasa langit at Diyos Espiritu Santo. Silang ating mga Diyos, ang ating tagapagligtas at gumagabay sa araw-araw na buhay natin. Hindi nila hinahayaan na tayong mapahamak sa anumang kasamaan dito sa ibabaw na umiiral sa ibabaw ng mundo. Tayo mga tao, isa lang tayong mahinang tao, mahinang nilalang na kayang pasukin ng demonyo ang ating puso't kaluluwa o ating puso. Pinapasok ng demonyo ang isip natin at saka ang puso natin para tayo magalit sa kapwa-tao natin at gumawa ng masama na hindi na nararapat. Kapag pinapasok tayo ng mga demonyo, nagkakaroon tayo ng galit at pag-iisip natin sa kapwa-tao natin na hindi maganda, magdasal lang po ang ating sandata. Pag nagdasal ka na Ama namin, mawawala yan. Patuloy ka magdasal araw-araw, oras-oras. Yan po ang sandata natin. Parang proteksyonan tayo sa espiritu ng demonyo na pumapasok sa isip at sa puso natin. Kaya tayo nakakagawa ng mga anumang masama dito sa ibabaw ng mundo. Kaya ikaw, lagi kang magdasal, manalig mo na palataya sa ating Diyos Anak, Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. At tuparin yung mga utos nito para kalugad-lugod tayo sa mata ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Kaya hanggang dito na lang po ang aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.